Ang atinong Panginoon ay totoo pong buhay at makapangyarihan. Amen? Amen. Patuloy ho tayo na magtiwala ho sa Kanya dahil itong mga panahong ito ay napakahalaga po sa atin. Alam niyo nitong linggo na nagdaan, anong araw ba yun? Mga Lunes, Martes. Ano kasi ako'y nagigising ng madaling araw, di ba? Tayong mga may mga senior ho, no? Nagising ako ng isang madaling araw kasi ang nakakasanayan ko kapag ako'y nagigising ho ay nananalangin ako. Hindi katulad ng pananalangin ho ng marami. Ako simple lang naman manalangin sa Panginoon. At habang ako nagbubulay-bulay, dumating yung sa akin ang paalala ng Panginoon. Hindi naman no physical na salita, no, kundi sa akin ng spirito, sa aking puso. Dumating ho yung salita ho ng Panginoon na ang sabi niya, i-restore niya ang apostolic ecclesia niya sa ating panahon. Hindi po, alam niyo, iniisip ko po yun at hanggang ngayon ay akin mong pinapanalangin yun na i-restore ng Panginoon yung itinatag niya na pamamaraan ng ecclesia o yung simbahan po niya, the church, no? Na kung saan doon paano ito nagsimula at alam ko ito yung mangyayari hindi lang sa atin, kundi ang ano ko sa akin puso, na ito'y magaganap. Maaaring hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na kung saan, hindi na tao, hindi na pastor, hindi na mga sikat na mga evangelist, ang gagamitin ng Panginoon para ang kanyang spirito ay kumilos sa gitna ng gawain niya, kundi mga ordinaryong mga mananampalataya. No, katulad nung panahon na yun sa Aklat ng mga Gawa, pangkat 2, di ba? Na kung saan nagtitipon yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, mahigit 100 po sila. At ang banal na spirito ay dumating sa kanilang kalagitnaan. At silang lahat po ay napuspos at nagsalita ng mga iba't ibang wika. No? Hindi, huwag niyong iisipin na mga apostol lang ang tumanggap. Kasi akala natin, di ba parang yung mga apostles lang ang tumanggap, hindi yun. Lahat sila. Lahat ng nandoon sa kwartong yun, yung upper room na yun, lahat sila ay tumanggap ho ng biyaya ng banal na spirito. Alam ko darating ho yun sa atin ho. And I'm praying to the Lord na ito'y mangyari ho sa ating lahat. Amen? Amen. Kasi ho, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. The Lord is coming soon. Ang mga palatandaan po ay nakikita ho natin nag-unfold sa atin ng kalagitnaan. Nangyayari na ho. No, yung technology ay talaga hong pa-advance and pa-advance, no, paiba ng paiba. Ako'y talagang namamanga ho sa mga nagaganap po sa ating paligid. Amen? The Lord is coming soon. Si Jesus ay malapit na dumating. Amen? Kaya kailangan ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, no? Sa pagtanggap po natin ng mga gagawin ng Diyos sa gitna ng buhay nating lahat. Amen? Alam nyo, ayoko kong sabihin sa inyo to, pero alam nyo, when the Lord will come, at bago siya dumating, ang mga mananampalataya po ay dadaan mo sa isang panahon na kung saan mo susubukin niya yung totoo at yung hindi. Yung mga tupa at yung mga kambing. Yung mga papasok sa kanyang kaharian at yung mga hindi tatanggapin. Papunta na ho tayo doon. And now it's being exposed. No? Ini-expose na po sa ating harapan. Amen? Kaya ako talagang ang akin nung desire talaga ay dalhin sa inyo ng mas malinaw kung saan tayo titindig ho at maging mas matibay ho yung ating pananampalataya. Amen? Amen po?
Kaya yun ang aking pagsisika po. Kaya ho nagbabago ho yung ating mga pamamaraan, hindi para maiba lamang tayo, hindi ho, kundi para mawala ho tayo sa isang kalagayan na tayo po'y nananatiling mangmang at walang pagkaunawa sa mga itinuro ho ng ating Panginoon. Amen? Hindi ko naman gusto kayong gawing mga magpastor tayo lahat, no? Kundi yung atin ng pagkakilala sa Diyos. Kasi sinabi ni Lord yun eh. Alam niyo yung sabi ng Panginoon? Ito ang buhay na walang hanggan. This is eternal life. That they may know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yun ang buhay na walang hanggan. Ang pagkakilala ho natin sa ating Diyos. Hindi tungkol ito sa pagiging miyembro. Hindi ho. Kundi ikaw mismo, personal, bawat isa sa atin. Gaano natin kakilala ang ating Diyos na tinatawag. Amen? Amen po? Kaya huwag niyong isipin no, na tayo po yung manatili ho. Basta ako, gumadalo ako sa gawain, hindi ho. When the time comes, no, ito ho ang magiging batayan. How well do you know the Lord Jesus Christ? How well we know our God, the Father in heaven. Amen? So ngayon pong araw na ito ay nais ko ipagpatuloy natin yung ating pag-uusap sa aklat ng Mateo. Ito ho ay may kinalaman sa ating na pag-aralan ng nakaraan. Amen? Yung ating no, paghahanap, di ba, ng kaharian ng Diyos. At ngayon gusto kong pag-usapan natin yung issue na madalas ay napag-uusapan sa mga gawain. At marahil narinig na natin to. Marahil nabasa na natin ito. Narinig na natin, napanood na natin, at marahil naituro ko na rin sa mga panahong nagdaan. Pero ngayon gusto ko pong buksan sa inyo ng mas malinaw. Ano po ito? Ito po ay tungkol sa paghingi, sa paghahanap, at pagkato. Di ba? Alam natin lahat yan. Amen? Amen. To ask, to seek, and to knock. Ito ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Amen? So, babalikan ho natin ang aklat po ng Mateo pangkat 7. Mula 7 hanggang 11. Ano sabi po dito? Sa English Standard Version. Kinukuha ko madalas yung mga madali ho nating maintindihan eh. Ano po sabi dito? In verse 7. Ang sabi, ask and it will be given to you. Humingi ka daw at ito'y ibibigay sa iyo. Seek and you will find. Hanapin mo at ito'y masusumpungan mo. And knock and it will be open to you. Kumatok ka at ito'y pagbubuksan sa inyo. Alam niyo, ang Diyos na pong bahala magpala po sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Mga kapatid, gusto kong maintindihan ninyo, ano po ba ang konteksto nitong mga salitang ito? What is the context? Ano ba ang talagang nais ng Panginoon na ituro sa lahat ng mga nakakapakinig ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita? What is the context ng Mateo 7, mula 7 hanggang 11? Kasi kung maintindihan natin ang konteksto nito, mga kapatid, ito po ay magbibigay sa atin ng ng kapangyarihan sa ating mga panalangin. Amen? At ito ay magpapatatag o magpapatibay ng iyong pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ano ba ang gusto ituro ni Lord sa ating lahat? Kasi itong nabasa natin ng humingi ka at ikaw ay bibigyan, hanapin mo at makakasumpong ka, at kumatok ka at pagbubuksan ka ng pinto. Ito po ay
hindi lamang utos ng Panginoon. This is a command of God. Utos ito ni Jesus. Hindi lang ito turo, kundi ito'y kautusan. Para kanino? Sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At hindi lang ito utos. Alam niyo kung ano to? Ito po ay nagsisilbing susi ho. Isang susi sa kaharian ng ating Diyos. It's a key to the kingdom of God. So, kung tatanungin ko kayo, personal, ano sa palagay mo ang nais ituro ni Jesus sa ating lahat? Tungkol saan ito? Yun na lang. Pag narinig mo, sige, Sister Tata, nagtataas siya. Tungkol saan itong paghingi, paghanap, at pagkato? What is it about? Sa pagkakaintindi mo, sige, Sister. Ito po yung nagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa atin. Mhm. Gayon din yung katapatan natin sa Kanya. Na kung tayo ay hihingi, pagbibigyan niya tayo, kung tayo ay kakatok, pagbubuksan niya ang pinto, may magsaramang mga pinto, maraming bintana ang pagbubuksan ng Diyos para sa atin. So, ang ano lang po ay, huwag tayong mawala ng pag-aasa sa lahat ng oras. Tumawag lang po tayo sa Panginoon at ang lahat ay ibibigay niya, hindi man sa oras ng pangailangan, hindi man sa oras. Pero, ibibigay niya yon sa tamang panahon. Naniniwala po ako ng Diyos ay may tamang panahon para sa lahat ng bagay na ating hinihingi sa Kanya. Amen. So, para sa ating kapatid, ang konteksto dito, yung katapatan ng Diyos sa atin at yung katapatan mo naman sa Kanya. Meron bang ibang pananaw pa? May iba pang pagkaintindi? Ano pa yung sasabi? Ano pa yung tinuro ni Lord? Sige, Brad. Anong tinuro niya dyan? Good morning po. Ang sa akin ito, ang pinaka-context po niya siguro yung lagi kang maniwala, yung dire-diretso, yung continuous kang maniwala sa Kanya, hindi lang isang beses, kailangan i-continuous mo yung paniniwala sa Kanya, although araw-araw kang manalangin. Yun siguro ang context niya na patuloy tayong maniwala. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw tayo magtiwala sa Kanya. Okay, so sa ating kapatid na parang ito ay hindi isang pagkakataon lang, isang beses lang, kundi parang bahagi ito ng buhay mo, yung patuloy kang maniwala at manampalataya sa Panginoon. Di ba? Ang ganda, di ba? O, meron pang ibang pananaw? May iba pang pananaw? Ano pang konteksto? Anong konteksto nito? Sige, Brad. Kasi ang Diyos, alam na yung pangailangan natin Okay? bago tayo humingi. Pero gusto niya, sasabihin pa natin pangailangan. Alam niya na, bago feel. Magpapatunay na talaga kailangan, hindi tayo. Pero alam niya na lahat yun. Okay. So sa kapatid natin, para bang alam na ni Lord yung kailangan mo, kaya lang gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Humingi ka sa Kanya. Di ba? Kahit alam na ng Diyos. Hindi naman hindi niya alam yung anong kailangan. Alam niya, kaya lang naghihintay ang Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? O, ganda, no? O, may pananaw pa ba? Meron pa ba ibang mga pananaw? Ha? O, Sister Elby, tumataas ang kamay. Nahiya pa eh. Ayaw, taas ang kamay. Yun nga po, yung parang dyan sa konteksto dyan is, yung pinahiwatig ng Panginoon na siya ang source ng lahat ng bagay. Parang simple lang kay Sister Elby. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na kailangan mo. Siya ang source. Okay rin, no? Sige, Sister na. Parang pinapakita ng Panginoon na yung pagmamahal niya sa atin. Kahit na basta lumapit ka lang, magpatuloy ka lang lumapit. Yung pinapakita niya yung kahit na ano kailangan mo, kaya ko ibigay. Yung pagmamahal niya, kahit na ano yung katayuan natin, kahit tayo nagkakasala, nagkakamali, nandiyan pa rin siya yung pagmamahal niya na ibinibigay niya sa atin. Para bang ang Panginoon ay napakasagana ng pagmamahal niya, yung generous love ng Panginoon na kapag humingi ka, ibig mo sabihin kahit na hindi ka perfect, kahit hindi ka kahit hindi ka nga nag-preach, hindi ka naman ganong kagaling, ang Panginoon hindi magdadamot ng pagbibigay sa atin.
Maganda, di ba? Yung pagmamahal ng Panginoon dito, meron pa ba? Meron pa ba? Ha? Ha? O yun. Ayan. Anong tingin mo, sister? Magandang umaga po sa atin lahat. At tunay nga po na ang Panginoon ay napakabuti. Mm-hmm. Ako po talaga, sa totoo lang, talaga pong ako ay hindi basta makapagsalita. Mm. Po sa ako po talaga mababa po ang aking luha. Pero po sa oras na ito, muli po ako nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Sapagkat hindi po niya hinayaan na hindi ko po masabi yung aking nais sa Sige. umaga ito. Ang nais ko lamang pong dito sa salita ng Panginoon sa Mateo 7:7 na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Tunay na ito po ay, bagamat hindi po natin nakikita ang Panginoon, tunay po na siya'y patuloy na nakikinig sa atin. At talaga pong hintay lamang po tayo at ito po ibibigay ng Panginoon sa tamang oras at sa tamang panahon. At ito po ay patuloy lamang po tayong umasa at magtiwala sa Kanya. At talaga pong ibibigay ito ng Panginoon sa atin. Salamat. O yun kay sister, assurance, na sasagutin ni Lord. Amen? Totoo lang po, mga Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi pa tayo humihingi. Alam na niya kung ano yung kailangan natin. Kaya ang kailangan lamang talaga natin, hanapin natin siya. Upang lalo nating makilala ang kanyang kapangyarihan ay matututo tayong sumunod sa kanyang mga utos. Amen. Okay. Oh. Sister Seth, meron. Ito sabihin. No. Anong tingin mo? Sa tingin ko po, tinuturuan niya tayo maging humble sa lahat ng bagay. Kahit na lagi niya tayong binibless, parang pinapaalala niya sa atin na humingi pa rin tayo, mag-seek pa rin tayo, kumatok pa rin tayo sa Kanya para ibig sabihin parang tinuturuan niya tayo maging humble. Hindi tayo maging Parang sa iyo, yung kaya sinabing, mingi ka, manap ka, tinuturuan tayo ni Lord na magpakumbaba. Oh, pwede rin, Ganda, no? O, dyan sa banda rito. Ha? Wala, tahimik. Dito, wala na? Okay. Mga kapatid, alam niyo kung nasa tama lahat, wala akong mali. Kasi kanya-kanya ho tayo ng perspective. Alam, pakinggan niyo po. Ang banal na kasulatan ho, wala akong pwede sabihin ng pastor, ako ang tama, ito ang pananaw ko. Hindi ho. Tandaan nyo yung inspiration na sabi ng Panginoon. Ang mga lingkod ng Diyos, the holy men of God were inspired. Tandaan nyo po, ang Panginoon hindi niya diniktahan si Mateo na isulat ang Ebanghelyo. Si Lucas hindi niya diniktahan na isulat ang Ebanghelyo na San Lucas. Even si John at si Mark, hindi niya diniktahan kung paano ito isulat. Even si St. Paul, sila Santiago, sila James, lahat sila in-inspire. Ano ibig ko sabihin inspire? Pag sinabi mo in-inspire, kung sino ka, kung ano ka, yung pananaw mo, isinulat mo ayon sa hubog sa'yo at inspirasyon ng banal na Espiritu. The Holy Spirit inspires all of us. Kaya ako kayo tinatanong, kasi naniniwala po ko na ang katotohanan po ng Diyos, hindi po pwedeng i-monopolize ng pastor. Delikado ho kasi yun. Kung ang katotohanan ay manggagaling lang sa pastor, dito po nagkakaroon yung parang mga kulto. Dito po nagkakaroon na kahit na Christian church na ang mga mananampalataya, basta makinig na lang kayo, lahat ng sasabihin ko, tanggapin ninyo. Mali ho yun. Lahat po tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang nag-i-inspire. So ibig sabihin, kahit kayo nakaupo dyan, lahat po tayo ay may tinatanggap na kapahayagan ng ating Panginoon. Hindi man tayo magkakapare-pareho ng pagkakatanggap ng salita ng Diyos, pero may inspiration ng Holy Spirit sa inyo. Kasi ang tingin ko, ang salita ho ng Diyos, ng salita ho ng Panginoon, ay buhay at mabisa. Ano po ibig ko sabing mabisa? Ito'y angkop
Halimbawa, kagaya nangangaral tayo dito, nag-aaral tayo, ang mga salita ng Diyos ay angkop sa'yo, sa panahon mo, sa kalagayan mo. At ito'y magbibigay sa iyo na inspirasyon na ano pa, lalo mo pang makilala ang ating Panginoon. Kaya hindi po ako nandito para supilin yung pananaw ninyo, kundi para palabasin kung ano yung inspirasyon ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong mangingimi na sabihin kung ano yung ipinapahayag sa iyo ng Panginoon sa puso mo. Amen? Amen po? At alam niyo, ang Biblia po ay napaka-dynamic ho ng Word of God. Pero tama nga na ang konteksto ho, madalas ay nandun mismo sa mga salitang binitaywan ng ating Panginoon. Kaya nga minsan, pag ako'y nagbabasa, hindi ko pwedeng kunin yung isang bersikulo at sabihin ko, yun na yun. Tayo ho ay tinuruan ng Panginoon na magbasa sa pamamagitan ng konteksto. Ano po yung konteksto? Yung buod, kung paano ito binitawan ng Panginoon. Yung anong tawag ho doon, yung pinakalaman ng kanyang utos o kanyang turo. Okay, tingnan natin ang konteksto tingnan nyo. Tama ho kayong lahat. Kanya-kanya lang itong perspective. Kaya nga si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, iba-iba ang kanilang pagkakakwento ng mabuting balita, di ba? Ng Ebanghelyo. Pero hindi sila nagkakalaban-laban sa kabuuan ng konteksto ho na kung sino si Jesus at kung ano yung ginawa niya. Amen? Amen? Tingnan niyo yung konteksto ho nito. Mateo 7. Yung konteksto ho nito, pag binasa niyo ito, kasi sa Biblia, di ba, grinupo na yung bawat turo ni Kristo. Makikita niyo ang konteksto nito, nando sa pinakadulo, sa verse 11. Nakita niyo? Ano sabi sa verse 11? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more? Gaano pa kaya, sabi niya, na ang inyong Ama na nasa langit ay hindi ibigay sa inyo ang mabubuting bagay sa lahat ng mga humihingi sa Kanya. Anong konteksto nito? Ang konteksto po nito ay simple. Ang konteksto nito ay tungkol sa Diyos Ama. It's about God. Kasi ang problema nating mga Kristiyano, yung mga nagtuturo sa atin madalas, nakatingin tayo doon sa paghingi, nakatingin tayo sa pagkatok, nakatingin tayo sa paghahanap, hindi natin nakikita yung ano tinutumbok nito, ano tinutumbok ni Kristo. Hindi mga bagay-bagay ang tinutumbok ni Kristo. Hindi yung pangangailangan mo ang tinutumbok ni Kristo. Bakit? Alam naman niya, lahat tayo may pangangailangan Sino po nandito may pangangailangan? Meron kayong kahilingan. Alam ng Panginoon yon. Pero ang tinutumbok niya dito ay yung konteksto nito. Bakit? Pag nalaman mo ang konteksto nito, ayon sa pagkakasalita niya, ikaw ay titibay at lalalim sa pagkakilala mo. Ano tinuturo dito ni Kristo? Simple lang. Ang Diyos Ama ay isang Diyos na mapagmahal. It's about a loving Father. Na ang Diyos, tingnan mo, hindi sa isang Diyos na nakaupo sa pedestal, na nandun sa altar, na may malaking rebulto, na sinisindihan ng kandila, di ba? At kung ano ang ginagawa mo para mapasaya ang Diyos, hindi ho. Tinuro ni Kristo na ang Diyos natin ay katulad ng isang Ama. God is our Father. Anong bakit? Nabanggit yan ng kapatid natin, siyang source ng lahat Kahit yung buhay mo ngayon. Amen? Nakaupo ka ngayon dyan, humihinga ka, buhay ka. Kapatid, yung mismong buhay mo ay galing sa Diyos. Kasi pag binawi na niya yan, magpapantay ang paa mo. Tapos na. Amen? Pero gusto kong makita nating lahat, yung turo ni Kristo, sabi niya, how much more? Gaano pa kaya? Ang alin? Ang inyong Ama. Hindi niya sinabing Diyos. Ang inyong Ama. May nakikita kayo? Kasi minsan sasabi, ang Diyos, si God,
Ako sa totoo lang, medyo naiinis akong makinig eh. Pag may isang Kristiyano sabi, si God. Sinong God yun? Ang tinuro ni Kristo, tingnan mo ang Diyos na isang Ama na nasa kalangitan, na isang napakamapagmahal na Ama, na ano? Nakahanda siya. Ready siya. Na ano? Ibigay sa iyo. Ang alin? Yung hinihingi mo, hindi. Ang ibibigay niya sa iyo, yung mabubuting bagay. Yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng kabutihan. Isa kasi humingi tayo na akala natin mabuti para sa atin eh. Pero hindi pala. Amen? Ang ibinibigay ng Diyos sa ating mga kapatid ay mga mabubuting bagay. Parang anino? Sa lahat ng magpapakumbaba sa Kanya. At desidido, seryoso, na ano? Na lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Sinong iniintindihan ng kontekstong ito? Kasi minsan to, yung mga preacher kasi, ang binibigyan ng diin, yung mga bagay-bagay. Tama? Kaya yung mga tao na-encourage, lahat ng hingin ko. Pero hindi mo naintindihan na kaya ka lang tumatanggap dahil merong isang Diyos na kung tawagin ay Amang sumasalangit. Ang malungkot, tinitingnan mo pa rin ng Diyos na manlilikha, pero hindi mo naintindihan, hindi mo nararanasan na ang Diyos pala ay iyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, alam niyo sa akin naging buhay ito. Alam niyo bakit? Kasi lumaki ako sa isang pamilya na hindi ko naranasan kailanman ang pag-ibig ng isang ama. Meron akong tatay na nasa abroad, di ba? Mataas yung position niya, nagpapadala lang siya ng pera, pero hindi ko naranasan na paano niya ako minahal bilang anak. Kaya nung nakakilala ako sa Panginoon, ano kaya ako lumapit sa Diyos talaga? Kasi doon ko lang naranasan ang pag-ibig ng isang ama. Buhay sa akin na ang Diyos sa pinaglilingkuran ko. Kaya ako nangangaral ng ganito kasi ang aking Diyos ay aking Amang sumasalangit. God is our Father. Nakikita nyo? Kung lalapit ako sa Diyos, lalapit ako sa Kanya bilang ano? Tinitingnan ko siya na aking Amang nasa langit. Isang mabuting Diyos, isang mabuting Ama na ano? Nakahanda. Na ano? Ipagkaloob sa akin ang mga mabuting bagay na kailangan ko sa buhay kong ito. Di ba yung tatay, hindi naman lahat ng hingin mo ibibigay sa iyo eh. Lalo kung hinihingi mo, makakasama sa iyo eh. Di ba? O yung mga kabataan dyan, di ba? Minsan ayaw ng magulang mo ibigay sa iyo. Hindi dahil pinagdadamutan ka niya. Kundi dahil alam niya, hindi ito makakabuti sa iyo. Ganon din ang Diyos. May naintindihan kayo? Amen? Amen? Sabi ng Hebreo, huwag tayong mag-atubili. Sabi mo kapatid, huwag kang mag-atubili. Ano yung atubili? Magdalawang isip? O ano ba yung atubili? Yung parang, hesitant ka. Di ba? Yung bang, parang laban-bawi, urong-sulong. Di ba? Sabi ng Bible, huwag kang mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag. At ano? Pagpapala na tutulong sa atin. Kailan? Sa panahon ng ating... Sino ba may pangangailangan dito? Alam nyo, kaya hindi ako aborido, hindi ako na balisa, kasi alam ko, dadating ang tulong ng Panginoon sa panahon na kakailanganin ko ito. Walang nag-amin doon Naniniwala kayo doon? Salita ho ito ng Panginoon sa Hebreo. Sinabi niya sa mga Kristiyano, huwag kang magkatubiling lumapit sa trono ng Diyos na mahabagin para makamtan mo ang habag. Ano yung unang binibigay na Lord? Habag. Alam niyo bakit? Kasi madalas hindi ka naman karapat-dapat Tama?
Madalas sablay tayo eh. Tama? Ang buti-buti na nga ng Panginoon, pero kung itrato natin siya, tinitake for granted natin. Yan, nag-sermo ko na naman, brother. Di ba? Kasi hingi ka sa Kanya, pero kung itutuhin mo ang Panginoon, hindi naman ganun ka karapat dapat, di ba? Kaya yung habag ang unang binibigay niya. Kaya I thank God, inuna niya yung habag. Dahil kasunod ng habag, alam niyo ano? Pagpapala. When God grants mercy, His blessings flow. Amen? Amen? Parang ako lang masaya dun Amen? Sino ba may mga pangangailangan? May mga panalangin kayo? Mga kapatid, yung panalangin ay hindi tungkol sa iyo. Yung tinuturo ko dito sa Mateo 7, the prayer is not about you. It's about God. Doon nagkakatalo. Sino bang Diyos ang nilalapitan mo? Basta ako, alam kong Diyos, ang Diyos ko ay may tengang nakakarinig. May brasong kaya akong abutin. Meron akong Diyos na may magagawa ng higit sa kaya kong isipin. Ang aking Diyos, walang imposible sa Kanya. Walang mahirap para sa Kanya. In fact, sa Panginoon, walang diferensya yung maliit at yung malaking pangangailangan mo. Pakinggan niyo po ito. When God looks at you, He looks at you from the position of His character. Pag ako'y lumapit sa Diyos sa panalangin, lumalapit ako at tinitingnan ako ng Panginoon sa posisyon ng kanyang karakter, kung sino siya. It's about Him. Alam niyo ba't ako hindi nagsasawang manalangin sa Panginoon? Kasi napakabuti ng ating Ama. Alam ko, paglapit ko sa Kanya, kahabagan niya ako. Alam niyo, I will be honest with you. Kapag ako'y nanalangin, ang unang sinasabi ko, alam niyo, sa totoo lang, hanggang ngayon, ang unang sinasabi ko sa Panginoon, alam niyo ko ano? Panginoon, mahabag ka po sa akin. Bakit ko sinasabi? Kasi alam ko, kapag natinignan ko ang Diyos sa kanya bilang isang mahabaging Diyos, hindi niya ititikom ang kanyang kamay. Dahil susunod doon ay pagpapalain niya ako sa panahon na kailangan. Sino nakakaramdam ngayon sa puso niya gano'n? Amen? May nararamdaman kayo sa sarili niyo? Prayer is not about me. Kung ako man ay manalangin, it's about Him. Kaya hindi nag-aatubiling lumapit kasi kilala ko ang Panginoon. Isang mahabaging Diyos. Mga kapatid, pakinggan nyo. Marami nagtuturo tungkol sa panalangin kung ano-ano. Sa totoo lang, dumalo na po ako sa napakaraming seminar, napakaraming conferences sa buong buhay ko tungkol sa panalangin. Pero isa lang natutunan ko, ito'y tungkol sa Diyos. Hindi ka man dumalo sa seminar. Wala ka man aral tungkol sa panalangin. Kung kilala mo ang Diyos mo, kapatid, sigurado ako, pagtalikod mo galing sa presensya ng Panginoon, dala-dala mo, bit-bit mo ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Amen? 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 Ngayon, pag-aralan natin, ano ba itong paghingi, paghanap, at pagkatong. Okay, buksan natin ulit. Kasi kailangan balikan natin yung mga original na salita Diba? Pasensya na kayo mga kapatid. Lagi kong dinadala kayo sa kung ano ang original ng pagkakasulat ito. Bakit? Hindi ko sinasabing mali ang Biblia. Hindi. Ang sinasabi ko yung pagkakasalin. Dahil galing sa Hebreo, sinalin sa Grego, sinalin sa English, sinalin sa Tagalog. So, para maintindihan natin, kailangan balikan natin kung paano ito isinulat sa banal na kasulatan. Amen? Kasi meron akong utang sa inyo Ano yung utang ko? Meron akong tungkulin sa inyo. Na kung ano yung naunawaan ko, kailangang ipaunawa ko rin sa inyo. Amen? Hindi po pwede dito sa pulpito. Si Brother Ali lang may alam nito. Hindi. Ang gusto ko, paglabas nyo dito, may natutunan kayo. May naintindihan kayo. Na kahit hindi kayo dumalo sa mga seminaryo,
hindi kayo dumalo sa Bible school, ay meron kayong naintindihan sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Tingnan natin to. Matthew 7:7. Okay. Tingnan niyo ho. May tatanong ako sa inyo. Sabi niya, humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Humanap kayo at makakasumbong kayo. Kumato kayo at ito'y bubuksan sa inyo. Meron akong itatanong sa inyo. Ilang utos ang binigay ni Kristo sa Mateo 7:7? Ito ba'y tatlo na magkakaibang utos tungkol sa panalangin? O ito ba'y isang utos lang sa isa para sa tatlong gawain? O ito'y tatlong utos na nakabundle sa isang aksyon na gagawin ng isang mananampalataya? Okay, tatanungin ko muna. Huwag nang tawagan kasi wala naman sasagot sigurado eh. Botohan ulit. Tama? Mabuti na yung pinagbobotohan natin para mamaya, pag 19 na dali, ay, tama pala ako. Mali pa na ako. Ano kaya ako pinagbobotohan to? Para may mag-realize tayo. Amen? Hindi para kayo subukin o hiyain, kundi para tayo ay bigyan mo ng sapat na pag-iisip sa ating mga pagkaintindi. Okay, sino magsasabi, Brad? Tatlong utos yan na dapat gawin mo ng isa-isa. Tatlo yan. Yung sabi niya, humingi ka, isang utos. Hanapin mo, pangalawang utos. Kumatok ka, pangatlong utos. Tatlong magkakaiba yan, Brad. At kailangan gawin mo bawat isa. Sino nagsasabing, Brad, tatlong utos yan. O kaya naman, Brad, ito yan. Tatlong utos yan. Ito yung A, tatlong utos yan, iba-iba yan. Dapat gawin mo bawat isa. O ito naman, tatlong utos yan. Tatlong utos yan. Pero yan ay nakabundle. Nakabundle yan. Na kailangang maisakatuparan mo o magawa mo sa isang aksyon. Sa isang aksyon. So, sino dito? Tatlong utos magkakaiba na kailangan gawin mong kanya-kanya. Boto. Taas kamay. Dito, sa side na to. Sino naniniwala? Tatlong utos yan. Magkakaiba na dapat gawin ng isa-isa. Walang nagtataasan. Wala dito. Isa, meron pa. Oh, wala? Walang gitna, ha? Mamaya, yung pag nakita ko, hindi pa rin nagtaas dito sa kabila. Paul yun. Okay, dito. O, dito naman. Sino naniniwala? Hindi, Brad, tatlong utos yan. Pero yan, kailangang gampanan mo. Iisang aksyon yan. Iisang aksyon yan. O, sino naniniwala dito? Tatlong utos, isang aksyon. Pag iba gaganyan eh. Pag nagtaas kayo ng kamay, parang sa klase, naniniwala ako. Tatlong utos yan, pero nakabundle yan na kailangan gampanan ko ng isang aksyon. Uy, marami. Meron pang hindi nagtaas dito, hindi rin nagtaas dito. Wala naman. Sino mo hindi nagtaas? Wala, hindi talaga magtataas ng kamay yan. Hindi papahuli, di ba? Amen. Mga kapatid, tingnan nyo pag-aralan natin para maintindihan nyo kung alin dito ang tindig ko. Kasi hindi ko sasabing tama ang tindig ko, pero maaaring tama rin kayo. Pero gusto ko tingnan natin yung ginamit na salitang humingi, ang salitang Grego dito ay theito. Ang ibig sabihin nito, to request, mag-request ka, mag-petition ka, mag-demand ka ng isang bagay na dapat ay para sa iyo. Pero ito po yung paghingi ng isang subordinate. Pakinggan nyo yung salitang ateito, ito yung humihingi ka ng isa sa mas mataas sa iyo. Halimbawa, sa manager mo, pag humingi ka, paano ka lalapit sa manager mo? Sisigawan mo ba?
Sising-sisinghalan mo ba? Di ba? Paano ka lalapit sa manager mo? May hinging ka. Di ba? Meron kang protocol kung paano hihingi. Yung ateito po, ito po yung paghingi ng isang mas mababa sa nakatataas. Kaya natatakot ako dun sa mga turo sa gawain ng Diyos na parang ang Diyos pwede mong utusan. Lord, I command, I declare. Di ba? Hindi ho eh. Yung salitang ateito po, ito po yung pamamaraan ng paghingi ng ng isang mababa sa mas nakatataas para matanggap mo yung benepisyo. Matanggap mo yung benepisyo po sa iyong hinihingi. Ito po isang uri ng paghingi na hindi isang beses lang, kundi pag humingi ka sa mas nakatataas sa iyo, pinapakita mo yung yung dedikasyon mo kasi kailangan mo eh. Hello? Ang tawag mo namin sa trabaho, follow up, di ba? Pag may hiningi ka at wala pa, pinapollow up mo. Pero pag nag-follow up ka, utusan mo ba, oy, bakit di mo pa binibigay sa akin? Hindi, di ba? Mas mataas sa'yo eh. Pero ito yung paghingi na kasi alam mong kailangan mo. Ganun ba tayo? Misa sa prayer, kala natin, sabi ng mga pastor, humingi kayo at bibigay sa inyo. Paano ka humingi sa Diyos? Yun ang tanong. Amen? Humingi ka ba na ateito, na nasa tamang kalagayan, mas mababa ka, lumalapit ka sa Diyos na kataas-taasan? Naintindihan nyo? Ano nawawala dyan? Ano nawawala? Pag ganyan, naintindihan mo ngayon yung paghingi pala, kailangan pala, ako yung mas mababa humingi sa Diyos na makapangyarihan. Ano nawawala dyan? Pride. Ano pa? Ego, nagpapakumbaba. Ayun, kasi kaya ka nagpapakumbaba, ano nawawala? Yabang. Pride. Ego. Yung iyong sarili. It's not about you. It's about God. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, hindi tungkol sa iyo ang panalangin. Ito'y tungkol sa Diyos. Amen? Ha? Pag humingi ka sa Diyos, paano ka hingi sa Kanya? Humingi ka sa Kanya ng may pagpapakumbaba, may kababaang loob. Humingi ka sa Kanya ng may pagkilala na siyang pinagmumulan ng lahat ng kailangan mo. Siyempre, pag gano'n ang style mo, nawawala yung yung kabastusan. Alam niya, pero ang gusto ng Panginoon, siyang mas mataas, humingi ka sa Kanya. Paano ka hingi sa Diyos? Nagpapakumbaba ka. Pakinggan nyo, ang panalangin mo, hindi ho ito asta na, kaya ako humingi, Lord, ibigay mo, hiningi ko eh. Humingi ka sa isang Diyos na dakilang amang nasa langit at nagmamahal sa iyo at nakahandang ibigay sa iyo. Pero paano ka hingi sa Diyos? At ito, isang pamamaraan ng paghingi na andun yung respeto, andun yung pagkilala, andun yung takot. Di ba tayo sa manager, paglapit mo, kaya ka medyo dahan-dahan. Hindi naman takot ka, natatakot ka, kundi alam mo yung pedestal niya. Alam mo kung saan ka lulugar. Amen? Simple lang gusto ko. Yung salitang paghingi, ang ibig sabihin ito, kapatid, lumugar ka ng maayos pag humingi ka sa Panginoon. Parang tahimik kayo lahat. Parang iba yung tinuturo sa ibang churches, Sabi, hindi, humingi ka, bibigay ni Lord. Lord, humingi ako, kaya ibibigay mo. Palagay mo, matutuwa ang hinihingan mo. Aba ako manager mo. Sir, ibigay mo to sa akin. Baka sabi niya, sara nyo nga ng pintuan. Hindi na papasukin dito yan. Di ba, ganun. Wala na. Problema, wala yung respeto eh. Wala yung proper, approach sa Diyos. Kasi, pag ako humingi sa mas mataas sa akin, hindi tungkol sa akin. Tungkol sa Kanya yun. Amen?
Kasi alam ko nasa kanya yung kailangan ko. Siya ang pinagmumulan. May naintindihan kayo? Okay. Yung paghanap, seek. Seek. Ano itong seek? Hanapin. Ito yung ginamit doon sa napag-aralan natin eh. Ano sabi ni Kristo? Unahin niyong hanapin ang kanyang kaharian. At ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay ay ano? Idadagdag sa inyo. Yung seteo po na ginamit dito, ibig sabihin nito, ito po yung nandun yung attitude na hinahanap mo, sinesearch mo, pinupursue mo, na may continuous yung effort mo na madiscover o ma-resolve ang isang bagay. May hinihingi ka, pero andun yung paghahanap, ang hinahanap mo, hindi yung Diyos na nasan ka, Lord. Hindi, hinahanap mo, yung hinihingi mo, ito ba'y kalooban niya? Ito ba'y karapat-dapat? Hello? It's discovering something. Amen? At yung cruet, yung knocking, ito po yung to keep on knocking, persistent knocking on door. Yung cruet dito, sabihin yung kumakatok ka, hindi naman yung binabagbag mo na yung binubugbog mo na yung pintuan. Kundi kumakatok ka ng kumakatok na umaasa ka na bubuksan ito. Hindi yung kumatok ka, ayaw ni Lord, ayoko na. Hindi, kumakatok ka dahil umaasa kang bubuksan ito sa iyo. Okay. Ngayon, paano natin intindihin ito? Ito lang simple ko. Kasi sa original na pagkakasulat, in Matthew 7:7, ito po yung kabuuan. Ito po ay utos sa ano? Na tayo ay manalangin. It's a teaching about prayer. Tungkol sa panalangin. At itong panalangin ito ay merong tatlong bahagi o tatlong sangkap na magkakasama. Pakinggan nyo ha. Ito pagkakaintindi ko. Itong panalangin ito, yung pagkakasulat sa original na Grego, ito ay hindi tungkol sa iba't ibang uri ng panalangin, hindi ito tungkol sa iba't ibang tindi ng panalangin, hindi ito tungkol sa ibang phases ng panalangin, kundi ito ay isang panalangin na may tatlong sangkap. Tatlong sangkap na dapat makita o dapat maranasan nating lahat o dapat maintindihan natin ang panalangin ito. Bakit? Tingnan niyo po. Ang sinabi po talaga sa Bible ay ganito. Ask and keep on asking. Humingi ka at patuloy kang humingi. Kasi yung paghingi ng patuloy nababago kasi yung postura mo eh. Habang, di ba, humingi ka, minsan, humingi ka kay Lord. Minsan naisip ko to eh. Minsan humingi ako kay Lord, parang hindi niya binibigay. Pero hiningi ko pa rin. Pero sa susunod na ako'y lumalapit sa Kanya, iba yung paulit-ulit na panalangin. Iba yun. Yung pananalangin na humingi ka sa Kanya, ito po yung paghingi na nandun yung umaasa ka na hindi mo binibitiwan ito sa harapan ng Panginoon. Naghihintay ka ng ng Kanyang tugon. Naghihintay ka ng Kanyang aksyon. Naghihintay ka ng Kanyang sagot. Anong dulot ito? Anong epekto nito sa'yo? Ano epekto? Di ba may nagbabago sa'yo? Di ba? Minsan sino po nakapag-pray? Hinihingi mo kay Lord. Pero parang nagtatagal ng konti. Pero the next time humingi ka, may nare-realize ka. Nagiging mas klaro yung perspective mo. Hindi ko pala talaga kailangan yun. Di ba? May nababago sa'yo. Na nawawala yung astig mo. Minsan lapit mo kay Lord, astig ka agad eh. Di ba? Pero habang tumatagal, nababago yung postura mo. Something changes in you. Di ba? Yung karakter mo. Nawawala na yung sarili mo, kundi imbis na nakatuon sa sarili mo, ngayon nakatuon ka na sa Panginoon. Ano nangyayari? Nare-reinforce ito yung iyong pananampalataya. Ano yung panalangin?
Hindi po ito nakakapagpahina ng pananampalataya eh. Yung totoong panalangin na humingi ka ng humingi, at ikaw ay bibigyan. Keep asking, and God will give. Yun ang sinabi ni Lord. Kasi noon na may turo sa amin, pag humingi ka daw kay Lord, kalimutan mo na yon. Kasi magiging paulit-ulit. Antayin mo na lang. Alam, na-realize mo, hindi naman totoo yun eh. Kasi habang nandun pa yung pangangailangan mo, alam mo, hindi mo hingin kay Lord. Amen? Paano ginagawa yan? Paano? Lord, magpe-pray ako. 10 oras, hindi ako titindig hanggang di mo sinasagot. 10 oras. Maglalaba ka pa. Magtatrabaho ka pa. Ano pa ibig ko sabihin? In your heart, ganito ginagawa ko. Pag humingi ako sa Panginoon, hindi ako pa ulit-ulit. Pero meron ako tinatawag na follow-up. Lord, alam ko, Panginoon, yung hinihingi ko, hindi mo ipagkakait sa akin kung kalooban mo ito, Panginoon. Di ba? Dumadating ka sa punto, kung kalooban mo ito, Panginoon, mangyari. Noong una, wala yung kalooban mo eh. Di ba? Amen? At pagkatapos, sasabihin mo, teka lang, tama kaya yung hinihingi ko. Di ba? May nagbabago sa'yo. Pero andun sustained yung prayer mo kay Lord. Kaya nga ako, minsan kahit na may ginagawa ako, minsan mas gusto ko nga may ginagawa ako eh. Kasi habang may ginagawa ko, minsan minto ko na, Lord, yung hinihingi ko po sa iyo. Alam ko, hindi mo ito tinatalikuran. Alam ko, may mas maganda ka. Pero Lord, kailangan ko po ito. Amen? Amen? Ba, nagpe-pray ka ba? Oo, nagpe-pray ako. May ginagawa ka eh. Bakit hindi ba pwede? Amen? Sabi, ask and keep on asking. Huwag mong bitawan yung hinihingi mo sa Panginoon. Sino po dito binitiwan na hinihingi niya sa Panginoon? Naalala ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng bahay. Naalala ko yung panalangin na yun, 1980s. Pero sa puso ko, hindi ko inalis yun. Sabi ko, Lord, alam ko isang araw, bibigay mo yan. Patuloy, oh Lord, alam ko, bibigay mo yan. And true enough, it came. Amen? Not on my own time, but God's own time. Not on my own ways, but God's own ways. And God, nung binigay niya yun, sabi ko, Lord, salamat. Ito yung panalangin ko nung pa. And thank you, Lord. Amen? Ganun ba kayo? Huwag nyo naman kasing gagawin masyadong, kasi relihiyoso eh. Nilalagay natin sa konteksto ng religious activity. Yung panalangin po ay hindi po religious activity. Ito po ay isang relational activity. Ito po yung aktibidad na may relasyon. Isang anak na humingi sa kanyang ama. Anong relihiyon doon? Hello? Amen? Kung relihiyon lang, talo tayo ng ibang relihiyon. Kasi may humingi nga, lumalakad pang paluhod eh. Talo tayo doon. But God doesn't look at that way. It's about our relationship to Him. Amen? Nagyan tingin niyo sa akin. It's about God. It's about our Heavenly Father. Amen? Okay. Ano sabi dito? Anong resulta nito? Yung pag humingi ka ako na hindi ko binibitawan, ibibigay ito ng Diyos sa akin. Amen? Ngayon, sino gumagalaw dyan? Ikaw o ang Diyos? It's about God. Ganito yan. Humingi ako sa Panginoon. Ano yung action dito? Habang ako'y nakaupo o nakatayo o nakaluhod, at ako'y humingi sa Kanya, at habang sustain to sa buhay ko, alam niyo ang Diyos, hindi siya naghintay pumunta sa'yo. Siya ang papunta sa'yo. He is coming to you with what you need. Walang natuwa doon Ako'y nasiyahan eh. Nung naintindihan ko to, Lord, andito ako, humingi siya. Tapos ikaw nandyan, ikaw pa yung lumalapit sa akin para ibigay mo. Yung aking hiningi.
Wala siyang hininging aksyon doon. Humingi ka lang, akong bahala, ako magbibigay sa'yo. Amen? Pangalawa, keep on seeking. Patuloy mong hanapin. May kinalaman yan. Unahin mong hanapin ang kanyang kaharian. Teka lang, tatanungin ko kayo. Bakit tinuro ni Kristo unahin mong hanapin ang kanyang kaharian? Bakit? Kasi ang tao, ang hinahanap, hindi kaharian ng Diyos. Ang hinahanap natin, mga material na bagay. Bakit ako tinuruan ng Lord? Unahin mong hanapin ang kaharian ng Diyos kaysa mga bagay-bagay. Bakit gusto ni Lord? Unahin mo muna hanapin ang kanyang kaharian. Ano yung bakit? Sino may clue dyan? Sino may idea? Bakit kailangan ko unahin ang kanyang kaharian kaysa yung mga material na bagay na kailangan ko? Kailangan ko yun eh. Ba't kailangan unahin ko? Ano yung bakit? Sino merong idea? Sige sis. Bakit kailangan unahin kaysa sa material? Bakit kailangan unahin? Kasi by nature, ang tao ay mahilig sa pansanlibutan. Kaya inupuna yung materialistic na pangangailangan. Oo. At isinasantabi ang pananampalataya sa paghingi sa Panginoong Diyos. Yun nga, kasi sinanay tayo sa mundong ito eh. Na yung nakikita mo, yun. We walk not by faith, but by sight. Tama? Masyado tayong nakatuon sa material na bagay. Okay, ano implication yan? Ano implikasyon yan? Bakit sabi ni Lord, unahin mo muna yung mga bagay na hindi mo nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita mo? Bakit? Diba, normal sa atin yun eh. Bakit? Tanungin niyo ako, Brad, bakit? Ano yung pagkakaintindi ko? Kaya sabi na, unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at katwiran kasi yung mga bagay na pinagtotoonan mo, hindi mo pwedeng asahan. Tama? Nawawala yan. Pwedeng nakawin yan. Pwedeng masira yan. Pwedeng kalawangin yan. Pero yung mga bagay na hindi mo nakikita, hindi kinakalawang. Ano po ibig ko sabihin? Katulad nung humingi ko ng pagkain sa Panginoon. Hindi ako nakatingin sa Jollibee. Hindi ako nakatingin sa sweldo. Hindi ako nakatingin sa tubo ng negosyo ko. Nakatingin ako sa Diyos. Bakit? Kasi kahit mawala yan, ang Diyos, ipapadala niya ang pagkain ko. Hindi ako magugutom. Ibig sabihin, nakatingin ako sa source. Na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng mabulok, hindi pwedeng kalawangin. Kahit wala yung material na bagay, kaya ng Diyos pakainin ka. Ang sinasabi ni Lord ganito, kasi pag nakatingin ka sa bagay ng mga material, madidisappoint ka lang. Pag nawala yan. Nawala ng cellphone, nagwawala na. Kaaway na buong mundo. Ano ibig sabihin no? Nakatingin ka kasi sa cellphone eh. Kung nakatingin ako sa Panginoon, nawala yung cellphone, Panginoon, alam ko po, papalitan mo yun ng mas maganda. Di ba? Anong nangyari? Nabalisa ka? Pakinggan niyo mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi, kung nasan nandun ang kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kung saan ka nakatingin, andun yung attention mo. Pag nawala yun, madidepress ka, madidisappoint ka, magwawala ka, maghagalit ka. Inaalis lang ni Lord yung undue stress sa buhay mo. Na ikaw pwede kang mamuhay dito sa mundo, ang totoo, Panginoon, ang inuuna ko hanapin ka kasi ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Amen? Kaya kahit may trabaho ako, kahit may negosyo ako, inuuna kita, Panginoon. Amen? Tingnan nyo, kahit may negosyo kayo, kung walang bibili. Diba? Naku nyo po ibig ko sabihin? Amen? Kahit sabihin mo, ako'y nagtatrabaho ganun lang, the Lord will, alam niyo sa totoo lang kung nagtatrabaho kayo, pagpapalain ng Diyos yung trabaho mo eh.
para lang huwag ka mawalan ng sahod mo eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Seek, sabi niya dito. Seek, alam niyo po, sa panalangin, ito yung una eh. Hinihingi ko sa Panginoon. Pero kasabay na humingi ako sa Panginoon, hinahanap ko ang kalooban niya dito sa hinihingi kong ito. Amen? Tinatanong ko ang Panginoon, Panginoon, kalooban mo ba ito? Panginoon, ano po ba ito sa aking buhay? Ito lang yung bagay na hindi ang Diyos ang lumalapit. Ikaw naman ang gumagawa nito. Hinahanap mo. Ha? Meron kang intentional, determinado yung action mo na hinahanap mo yung bagay na yan tungkol sa iyong panalangin. You're seeking the will and purpose and plan of God. Yun yung paghanap ng kaharian ng Diyos eh. Tinatanong mo, Lord, ano bang gusto mo talaga? Gusto mo ba itong piningi ko, Panginoon? Kagulad na may hiningi ako kay Lord no, na may sasakyan. Nawalan ako ng service. Hindi na ako tatrabaho eh. Kailangan ko ng sasakyan. Tama? Sabi ko, Lord, kahit bulok lang, Panginoon, bigyan mo ako. Lord, wala akong pambayad. Paano ito? May gawain ng Panginoon. Wala. Umalis ako sa trabaho ko eh. Alam niyo, ginawa na Lord, hinipo niya isang kaibigan ko. Sabi niya, Hari, kailangan mo ba ng sasakyan? Oo, meron ako dito eh. Ha? Sa kaibigan ko, kukunan kita. Binigyan niya ako. Hindi nga maganda masyado. Yung daily ka. Aba, sa kapahanap ng daily ka, wala ako kahit 5. Doon ko nakita, pwede pala magkaroon ng sasakyan. At yung ginamit pa niya, hindi Kristiyano. Kakilala ko lang, kaibigan ko lang. Kaya nga mga Kristiyano, huwag yung lilimitahan yung buhay nyo. Maging mapagkaibigan mo tayo sa ating paligid, sa ating kapwa. Amen? Amen? At alam niyo, sabi ko, Lord, salamat po. Kasi hindi naman bulok talaga eh. Kaya lang, nung naluma-luma na, anong ginawa ni Lord? Lord, pumapal yan na to. Anong ginawa ni Lord? Lord, bibili na lang kahit maliit na ano lang. Hindi. Binigyan niya ako ng bagong sasakyan. Saan galing? Nagbukas siya ng pinto. Kaya pala yung katok eh. Kasi hinahanap ko yung kalooban ni Lord. Lord, okay na Lord, basta ako. Alam ko, bibigyan ko kahit ganyan. Hindi pala yun ang gusto ni Lord. Binigyan niya ako ng bagong sasakyan kasi yung pangatlo, hindi ako nagsawang kumatok sa kanya. Amen? Hindi ko naabandona. Ano yun? Ano ba yung pagkatok? Ano yung pagkatok? Di ba humingi ako? Habang humingi ako, hinahanap ko yung kanyang kalooban. Kumakatok ka. Kasi minsan, di ba, medyo matagal? Sino sasabi dyan? Parang wala pa eh. Lord, parang wala pa yung hiningi ko. Ano yung ginagawa? Kumakatok na ako. Ano yung kumakatok? Ito yung nagpapalalim ng relasyon mo sa Panginoon. Di ba pag kumatok ka sa pintuan ng kaibigan mo, ibig sabihin, tinuturing mo siyang malapit na kaibigan. Pag kumatok ka sa kalangitan, ang ibig sabihin nito, meron kang mas malalim na personal na relasyon sa Kanya, na pwede kang lumapit sa Kanya. Ano sabi ni Lord? Pag kumatok ka, bubuksan kita ng pinto. Sino lang gumagawa dyan? Hindi na ikaw. Ang Diyos na naman. It's God opening the door for you. God moves forward to you to open His kingdom. Minsan kasi, alam niyo, minsan yung panalangin, minsan bibig lang eh. Titingnan nyo kung talagang tao sa puso mo eh. At kung talagang kailangan mo eh. Hello? Sino yung mga pangangailangan sa Panginoon? Minsan tinitingnan ni Lord yan eh. Kung talagang ganun ba kasi din pangangailangan mo sa Kanya, then God will grant. Ito nga ang tip ko sa inyo eh. Minsan hindi lang yung needs ang nais na ibigay sa'yo. Ano? Even the desires of your heart. Yung desire ng puso mo, bibigay niya sa'yo. Amen? Amen. Amen? Huwag yung limitahan ng Diyos sa desire, ha? Meron tayong kapatid naalala ko doon sa Pasay. Di ba? Nagkakaedad na yung kapatid natin. Tinatanong ni Mami, ano bang desire mo? Siyempre gusto rin niya magkaroon siya ng pamilya. And true enough, dumating. Out of nowhere. Yung kapatid natin ngayon,
Retired na siya. Ilan na anak niya? 3 na. At yung asawa niya, na binigay pa sa kanya, naglilingkod sa Panginoon. Pero nung magkakilala sila, hindi. Totoo yun. Eh, yung mga ibang doon, bakit naman ganyan? Baka hindi naman Di ba masyado tayong religyoso eh. Ang inisip ko naman, Lord, kung binigay mo yun sa kapatid, alam ko ikaw ang gagawa. At yung lalaki, mas masigasig sa Panginoon hanggang ngayon. Kaya pag nagkikita kami, mga anak nila lahat naglilingkod. Tumutugtog, nag-ano sila, buong pamilya. Why? Kasi yung design ng puso niya. Kasi mawawala na siya sa kalendaryo eh. Ano ba yung wala na sa kalendaryo? Ha? Actually, wala na nga siya sa kalendaryo nun eh. Kaya sabi ko, walang imposible, sister. No, dumating. Napangasawa niya, pogi pa eh. Pogi pa yung napangasawa niya. Totoo yun, walang biro. Why? Because God grants the desires of our heart. Eh, di lalo na kung binibigay niya yung desire mo, eh, di lalo na yung pangangailangan mo. Hello? Sino po dito may mga pangangailangan? Kaya ako, save kay Lord. Lord, alam ko, Panginoon, simple lang manalangin. Lord, kumbaga sa lagayan ng bigas, Panginoon, kumakalansing na yung lagayan, ibig sabihin wala na. Bago maubos yan, papadala ka. Ganun ang Panginoon eh. Sino may ganun uri ng pananampalataya sa Panginoon? That's prayer. Amen? Amen po? Amen? So ano ibig sabihin nito? Ano bang prayer? Simple lang. Eh, dito ko i-close it po. Ang ibig sabihin ng prayer, ang object ng prayer ay ang Ama na nasa langit. Tingnan nyo I'm not talking God, kundi Heavenly Father. Sino po dito? Nagdadalawang isip na siya ay tinuturing na anak ng Diyos. Huwag nyo kasi si Kibuloy kasi sumira ng konsepto na yan eh. Sabi ng Bible, kung sino man tumatanggap kay Jesus ay binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tingnan yung katabi nyo. Sa maniwala kayo sa hindi, kung tinanggap niya talaga si Kristo at siya'y bahagi ng pananampalataya niya kay Kristo, siya'y nagiging kapamilya ng Panginoon, siya'y tinuturing na anak. Walang makakalapit sa Diyos na hindi tinuturing ang Diyos na Ama. Tandaan niyo po. God wants us to look at Him as a Father. Yung tunay na panalangin, simple lang. Mingi ka, naghahanap ka, kumakato. Yung totoong panalangin, kapatid, ang unang-unang binabago nito, ikaw. Ikaw. Binabago yung motibo mo, yung attitude mo, yung character mo, yung pananampalataya mo. Yung totoong prayer. Something changes in you. Pangalawa, ang prayer po, nag-a-align nito sa kaharian ng Diyos, yung kalooban ni Lord. Yung totoong panalangin, hindi mo pwedeng ipilit na wala sa linya. Kaya walang Kristiyanong pumipila sa lotohan. Loto. Bro, alam ko, bibigyan. Alam ko na hindi naka-align eh. Di ba? Yung naka-align sa Diyos. Amen? Naka-align sa kaharian ng Panginoon, yung prinsipyo niya, pananaw niya. Yung totoong panalangin, pakinggan niyo to, yung totoong panalangin, naglalapit sa atin sa Diyos, hindi naglalayo. Lalo kang napapalapit sa Panginoon. Every time you pray, you draw closer to God. Sabi nga nung kanta, He gets sweeter and sweeter as the days go by. Diba? Napapalapit ka sa Panginoon. So, ang prayer po, hindi nagiging masyado kang religyoso, kundi napapalapit yung relasyon mo sa Panginoon. Nagiging personal. Amen? At ang panguli, ang panalangin nagdudulot ng mabubuting bagay sa buhay mo. It brings good things to you. Materially, or physically, and spiritually. Amen? Amen ba? So, alam niyo yung prayer ko kay Lord? Lord, hayaan mo po mga kapatid ko na makaranas ng mabuting buhay sa iyo. The good life that you have promised to all your people. Mga kapatid, ang ine-expect ko nga sa Lord, sa totoo, yung sa personal na prayer ko sa sarili ko, I'm expecting God na sa bawat isa sa inyo, mararanasan ninyo yung kabutihan ng Diyos. Yung goodness ng Lord sa buhay nyo. Amen? Na yung mga mabubuting bagay
ay hindi ipagkakait sa bawat isa sa inyo. Amen? Sana ngayong umaga may natutunan ho tayo. Amen? Sa Sunday ho, palalim na usapan ito. Ang pag-uusapan natin, isang controversial na topic. Ito ay tungkol saan? Sa pagpapatawad. Maraming Kristiyano, natatakot ako, baka pagdating ng Panginoon, hindi makapasok sa kaharian dahil dito. Amen? Patutunayan ko po sa inyo sa Sunday. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatawad. Amen? Amen? Ngayon ba may natutunan tayo tungkol sa panalangin? Amen? Prayer is not about you. It's about a loving Heavenly Father that wants to give good things to all of you. Sino po may mga panalangin ngayon? Alam niyo na paano? Ask and keep on asking, it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. Kung kayo ngang masasama, gusto niyo magbigay sa inyong anak ng mabuti, hindi kaya ang Diyos Ama na ibigay sa inyo ang mabubuting bagay na kailangan natin? Amen? Amen? Sino po nakakaintindi ngayon? May naintindihan kayo? Sino po naniniwala something good is going to happen? Kaya ako lagi ko sinasabi, something good is going to happen.